Mga rason kung bakit hindi mo dapat saktan ang iyong sarili. Reason if you shouldn't hurt yourself. Kagapay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Tonsky, kagapay na naglilingkod sa inyo ng may pagmamahal. Sa bidyong ito, magbabahagi ako sa inyo ng 4 na rason kung bakit hindi mo dapat saktan ang iyong sarili. Una, God loves you. Mahal ka ng Diyos. Katunayan, buhay ka pa, may hininga ka pa. Minamahal ka ng Diyos, handa siyang magpatawad kahit ikaw pa ang pinakamasamang tao, kahit nakapatay ka pa, kung magbabalik loob ka sa Diyos, ay handa siyang magpatawad para sa iyo. Ang Diyos ay pag-ibig. Ika nga sa isang kanta, pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso't kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkahiwalay, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos ay pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. So ang motto po ng Tonsky TV ay tell the good news. Hindi dapat maging dahilan na porke bigo ka ay magpapabaya ka sa iyong sarili. Hindi dapat maging daan na porke iniwan ka ng mahal mo ay sasaktan mong iba, pati ang sarili mo. Kagapay, may Diyos na sa iyo ay nagmamahal. It's time to wake up. It's time to call you. Be a witness of Christ. Number 2, only God has a right to your body and your life. Huwag kang papatay. Huwag mong kitilin ang buhay mo. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng demonyo na maging kasangkapan kanya sa kasamaan. Mahalin mo ang iyong sarili para magawa mong mahalin din ang iba. Igalang at mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Let us reflect my original song. Palagan natin ang buhay, biyaya ng dakilang may kapal. Ikaw at ako, magkasamang naglalakbay. Sana sa langit, di tayo magkahiwalay. Doon tayo ay sasaya, sa piling ng dakilang may kapal. Kagapay, let us give value the life. Choose to be happy. We have learned that
every child is precious and that every life is sacred. Stop judicial killing. According to St. John Paul II, when the sacredness of life before birth is attacked, to stand up and proclaim that no one ever has the authority to destroy unborn life. There are two victims in every abortion, a dead baby and a dead conscience. You lose yourself trying to hold on to someone who does not care about losing you. The hardest thing in life is to forgive, but hate is self-destructing. If you hate somebody, you're not hurting the person you hate, you're hurting yourself. Forgiveness is healing. So, my friends, if you hate somebody, you're not hurting the person you hate, you're hurting yourself. What is the solution? Forgiveness is healing. Ilang ektarya ba ng galit, sama ng loob, pagkamuhi ang itatanim mo sa iyong puso? Kagapay, tahana, may Diyos na sa iyo ay nagmamahal. Number 3, there is reason you live on earth. May dahilan kung bakit nabuhay ka sa mundo. May plano ang Diyos, may misyon ka, may mahalaga kang papel na gagampanan sa mundo. Pag-aralan mo kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo. God, long as you happiness, He has planned for your life. We must remember God's plans for us is not our plan. God's plan for us is far larger and better than any plan we can imagine. Being angry, anxious, defeated, and depressed are not God's plan for us. Yung mabuhay tayo sa galit, yung mamuhay tayo sa kasalanan, yung mamuhay tayo sa kasamaan, ay hindi yung plano ng Diyos. Iwasan po nating mamuhay sa kasamaan. God created and loves the family, and He has a plan for the family that is far greater than our plan. You'll never find your place in God's plan until you have the correct perspective of yourself. So, kaagapay, magsisimula po talaga na gumana ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng ating sarili. Kasi kung hindi natin papapasukin sa ating sarili ang biyaya ng Diyos, paano gagana yung God's plan? Tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Even if we don't always know what is going on in our lives or things are changing, God knows and He has a plan to make things great for us. You'll never find your place in God's plan until you have the correct perspective of yourself. So napakahalaga kagapay na tayo ay mamuhay sa Diyos, na tayo ay mamuhay na ang naghahari sa ating puso ay si Jesucristo. Number 4, God has sacrificed His life for us. Inialay ng Diyos ang kanyang buhay para sa lahat. Inaalay ng Diyos ang kanyang buhay para sa iyo. Ikaw ay minamahal ng Diyos, kaya gamitin mo ang buhay mo para sa wasto. Palagaan mo ang buhay. Alalahanin mong namatay si Jesus para sa ating kasalanan. Pag nilayan po natin ang unang rason kung bakit hindi mo dapat saktan ang iyong sarili, God loves you. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.
Let us reflect the song, Tell the Word of His Love. For God so loved the world, He gave us His own only Son, Jesus Christ, our Savior. It is most precious one. He has sent us His message of love, and send this world here to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the word of His love, the greatest love the world has known. Search the word for those who have walked astray and leave them home. Fill the world darkest corner with His light from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the word of His love, tell the word of His love, tell the word of His love. Our Lord, our Savior, our King, Emmanuel, Prince of Peace, begotten of the Father's love, born to set us free. Let heaven and earth sing His praises, His righteousness proclaim. Let every heart rejoice in His love and magnify His name. Let us tell the word of His love. It's according to John chapter 3, verse 16 to 17. Kagapay, hindi pa uli ang lahat. Huwag kang mawawala ng pag-asa at huwag kang paghinaan ng loob. Alam mo ba na kahit ikaw ang pinakamasamang tao sa mundong ito, pwede ka pang magbago, pwede ka pang magsimula. Halika, lumapit ka kay Jesus at tumingi ka ng sorry sa Kanya. Sorry po Lord, kasi naging mahina ako. Sorry po Lord, kasi nagpabaya ako. Sorry po Lord, kasi tinalikuran kita. Sorry po Lord, sa mga panahon na sinayang ko. Sorry po Lord, sorry po talaga. Kung may kababaang loob kang lalapit sa Diyos, ay patatawarin ka niya. Dear friend, let us love one another, because love comes from God. Whoever love is a child of God and knows God. Whoever does not love does not know God, for God is love. And God showed His love for us by sending His Son into the world so that we might have life through Him. This is what love is. It is not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the means by which our sins are forgiven. Dear friend, if this is how God loved us, then we should love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God loves in union with us. In His love is made perfect in us. Nalalaman nating nanatili tayo sa Diyos at Siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng Kanyang Espiritu. Nakita namin ay pinatutuhanang isinugo ng Ama ang Kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos at ang Diyos naman ay nananahan sa Kanya. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nanatili sa Diyos at ang Diyos ay nanatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay naging ganap sa atin, kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa dagdag pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ang ganap na pag-ibig at anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kagapay, kapag tayo pala ay nabubuhay sa takot, ibig sabihin,
hindi pa ganap ang ating pag-ibig. Kaya love is the powerful weapon in this world. We love because God loved us. If someone says he loves God, but hates his brother, he is a liar. For he cannot love God whom he has not seen. If he does not love his brother, whom he has seen, the command that Christ has given us is this: whoever loves God must love its brother also. The first letter of John, chapter 4, verse 7 to 21. Number 2, only God has a right to your body and your life. Be alert, be on watch. Your enemy, the devil, roam around like a roaring lion, looking for someone to devour. Be firm in your faith and resist him, because you know that your fellow believers in all the world are going through the same kind of suffering. But after you have suffered for a little while, the God of all grace, who calls you to share his eternal glory on union with Christ, will himself perfect you and give you firmness, strength, and a sure foundation. To him be the power forever. Amen. The first letter from Peter, chapter 5, verse 8 to 11. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing. So napakalinaw po niyang kagapay, yung buhay natin, wag lang natin ilaan sa puro happenings, puro bisyo, kalaswaan. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglasing, kalaswaan at kaalayan, salitan at anggitan. Ang Panginoong Jesucristo ang pagharian nyo sa inyong buhay at huwag niyong sundin ang mga hilig ng laman. Roma, Kabanata 13, talata 13 hanggang 14. So napakaganda po ng tinuturo ni San Pablo sa mga taga-Roma na huwag tayong mamuhay sa kalaswaan at kahalayan, kasi yan po ay paraan para iligaw po tayo ng espiritu ng laman. So yung mamuhay tayo sa laman. Sinasabi ko sa inyo, ito po yung pinakasolusyon po. Sinasabi ko sa inyo, ang espiritu ang gawin yung patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Mamuhay po tayo na ang taglay natin ay ang banal na Espiritu Santo, kasi hindi po tayo magiging alipin ng laman, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi nyo magawa ang nais nyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So pag nilalayan po natin yung verse na laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi nyo magawa ang nais nyong gawin. Ibig sabihin kagapay, kapag namumuhay tayo sa laman, yung magagandang bagay, yung mga mabubuting bagay na dapat nating ginawa, hindi natin nagagawa kasi namubuhay tayo sa laman, namubuhay tayo sa kasalanan. Hindi makakaila ang mga hilig ng laman: pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-away-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkampi-kampi, paglalasing, kalayawan sa isa pang katulad dito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So hindi makakaila ang mga hilig na laman. Pakikiapid. Kapag nakikiapid ka po, una, hindi lang ang winawasak mo po. Kapag nakikiapid ka, ang winawasak mo ay pamilya. Winasak mo yung pamilya kasi iniisip mo yung sarili mo, iniisip mo ang pleasure mo. Kagapay, may tatlo po tayong kaagapay may tatlo po tayong kaaway sa mundo: laman,
mundo at demonyo. Laman, mundo at demonyo. Yung tatlong yun ay dapat nating iniiwasan. Hindi makakaila ang hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkampi-kampi, paglalasing at kalayawan sa isa pang katulad nito. So, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya kagapay, iwasan po natin na iwasan po yung makiapid, iwasan po natin yung mamuhay sa kalayan at kalaswaan, iwasan din po natin yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway, pagsiselos-selos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, paglalasing, kalayawan sa isa pang katulad nito. So ingatan po natin, sa madaling salita, iwasan po nating mamuhay sa kasalanan. But the Spirit produce love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. There is no law against such time as this. In those who belong to Jesus Christ have put to death their human nature with all its passion and desire. The Spirit has given us love. We must also control our life. We must not be proud or irritate one another or be jealous of one another. Para mamuhay tayo sa presensya ng Diyos, iwasan po natin na mabuhay sa kasalanan. Pangatlo, there is reason you live on earth. May dahilan kung bakit ka nabuhay sa mundo. Mamuhay ayon sa liwanag. Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig, tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So kagapay, mamuhay po tayo sa pag-ibig. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kalayan o pag-iimbot. Nakakalungkot pong isipin na sa modernong panahon, nawawala na po yung pagpapalaga sa kalinisan. Sa ibang bansa, yung pangangalaga sa sarili, yung mga kabataan, nakikipagtalik sila na hindi pa kasal, tapos isinisuko nila yung kanyang pagkababae, nakabidyo pa sa camera. So yung mga Pilipino, hindi naman po ganito sa ating bansa. Kaya sana iwasan din po natin na yung ibaba na yung tingin sa ating sarili. Matuto po tayong palaga ng ating sarili. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita. Nakakalungkot isipin po na karamihan sa mga kabataan ngayon, karamihan sa mga tao sa mundo, mas gusto pa nilang panoorin yung mga video na malalaswa, yung mga prank, yung mga bidyong nagmumura, nananakit ng kapwa, kaysa sa mga bidyong ganito po na nagtuturo ng salita ng Diyos, nagtuturo ng kaligtasan. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pabirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid. Kaya kagapay, iwasan po nating makiapid, iwasan po nating pumatol sa may asawa. Isipin din po natin na yung pamilya, isipin po natin yung mga anak, wag po tayong magwasak ng isang maayos na pamilya para lang sa ating sariling pressure, sa ating sariling kalayan. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid.
mahalay o sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kapag tayo pala ay sakim, sumasamba pala tayo sa Diyos-Diyosan, kaya iwasan po nating maging sakim sa ating sarili. Mamuhay po tayo na may pagmamahal. Huwag kayong padaya kanininuman sa pamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kapag tayo pala ay suwail, ibig sabihin kapag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, napupuot sa atin ng Diyos. Kaya't huwag na kayong makisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan. Nasa kaliwanagan na. Kaya kagapay, yung madumi nating buhay, yung buhay na punong-puno ng kasalanan, huwag na natin pong balikan. Mamuhay po tayo ng may pagmamahal, mamuhay po tayo ng may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Kapag namumuhay po tayo sa liwanag, pawang matuwid at totoo lang po ang gagawin natin. Pag-aralan nyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag nyo ang mga iyon. Ibunyag nyo ang mga iyon kahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginawa nila ang lihim. So kagapay, labanan po natin ang kasamaan, iiligtas po natin yung kapwa natin kapag masama yung nasa paligid, sabihan po natin yung kapwa natin na umiiwas ka sa kasamaan. And we all things are brought out to the light, then their true nature is clearly revealed. For anything that is clearly rebelled because light, that's why it is said, wake up, sleeper, and rise from death, and Christ will shine on you. So, be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. Make good use of every opportunity. So, be careful how you live. Don't live like ignorant people. Huwag tayong mamuhay na mangmang, huwag tayong mamuhay na tanga-tangahin, but like wise people. Tularan po natin ang mga matatalinong tao. Make good use of every opportunity you have because these are evil days. These are evil days. Don't be fools. Don't be trying to find out what the world wants you to do. Huwag po tayong mamuhay sa kasalanan. Huwag po nating sasaktan ng Panginoon. Huwag din po nating saktan ang ating sarili. Do not get drunk with wine, which would only round you. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with the word of psalms, hymns, and sacred song. Sing hymns and psalms to the Lord with praise in your heart. In the name of our Lord Jesus Christ, always give thanks for everything to God the Father. Paul's letter to the Ephesians, chapter 5, verse 1 to 10. Number 4, God sacrificed His love for us. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang namatay si Kristo para sa atin, nung tayo'y makasalanan pa, kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na magliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dahil dito, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Napakalinaw po kagapay na kapag namumuhay tayo sa kasalanan, tayo'y nagiging kaaway ng Diyos. Tinanggap niya na tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo, sapagkat si Kristo ay buhay at hindi lamang iyan. Tayo'y nagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat dahil sa Kanya, sorry po. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Nung tayo'y makasalanan pa, kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo,
Tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na magliligtas tayo sa puot ng Diyos dahil hindi tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, kapag nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 5, versikulo 8 hanggang 11. Sapagkat binigay ko sa inyo itong pinakamalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasusulat sa kasulatan, inilibing siya at nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 15, talata 3 hanggang 4. Our victory over the world. Whoever believes that Jesus is the Messiah is a child of God. And whoever loves a father, loves his child also. This is how we know that we love God's children. It is by loving God and obeying His command. For our Lord, for God means that we obey His command. In this command are not hard for us, because everything of God is able to defeat the world. And this command are not too hard for us, because every child of God is able to defeat the world, and we win the victory over the world by means of our faith. Whom can defeat the world? Only the person we believe that Jesus is the Son of God. Magagawa po nating talunin ang tatlo nating kaaway sa mundong ito, laman, sanlibutan, at demonyo, kung maniniwala tayo na si Jesus ay anak ng Diyos. The witness about Jesus Christ. Jesus Christ is the one who came with the water of its baptism in the blood of his death. He came not only with the water, but with both the water and the blood, and the Spirit himself testifies that this is true, because the Spirit is truth. There are three witnesses, the Spirit, the water, and the blood. And all three give the same testimony. We believe man's testimony, but God's testimony is much stronger, in He has given this testimony about His Son. So whoever believes in His Son of God has this testimony in his own heart. So whoever believes in the Son of God has this testimony in his own heart. Kapag naniwala tayo kay Jesus, para na lang tayong nagpapatotoo sa ating mga puso, kinakailangang maging saksi, mga buhay na saksi, maging witness po tayo ni Christ. But whoever does not believe God has made a liar of Him, because he has not believed what God has said about His Son. Maniwala po tayo na si Jesus ay anak po ng Diyos, na siya po ay sinugo ng Diyos Ama. Whoever the testimony is this, God has given us eternal life, and this life has its source in His Son. Whoever has the Son has the life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Eternal life. I am writing this for you so that you may know you have eternal life. You that believes in the Son of God, we have courage in God's presence, because we are sure that He hears us if we ask Him for anything that is according to His will. He hears us whenever we ask Him. And since we know this is true, we know also that He gives us what we ask for Him. If you see your brother commit a sin, does that not lead to death? If you see your brother commit a sin, that does not lead to death, you should pray to God who will give them life. This applies to those who sin. Do not lead to death, but there is sin which led to death, and I do not say that you should pray to God about that. All wrongdoing is sin. So napakalinaw po kagabay. Lahat ng mali nating ginagawa ay kasalanan. Iwasan po nating mamuhay sa kasalanan.
But there is sin which does not lead to death. We know that no child of God keeps on sinning, for the Son of God keep him shape, and the evil one cannot harm him. We know that we belong to God, even through the whole world is under the rule of the evil one. Kailangan malaman po natin na tayo'y sa Diyos kahit yung mundo ay punong-puno ng kasamaan, mamuhay po tayo sa katotohanan. Mamuhay po tayo na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mamuhay po tayo na may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. We know that the Son of God has come and has given us understanding so that we know the true God. We live in union with the true God, in union with the Son, Jesus Christ. This is the true God, and this is eternal life. My children, keep yourself safe from false God. Iwasan po nating sumunod sa mga Diyos-Diyosan, sa mga kasalanan, sa mga masamang bagay. Mamuhay po tayo ng may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Lagi po natin tatandaan, the most powerful weapon in this world is love. Kapag namumuhay tayo sa pag-ibig, kumpleto na po tayo. Mamuhay po tayo ng may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. The first letter of John, chapter 5, verse 1 and 20, verse 1 to 21. So, kagapay, shout out po. So, thank you po sa mga nanonood po. Shoutout po sa James Hart Channel, Libot Tutorial, James Hart Channel, shoutout, Libot Tutorial, God bless, Jimmy Nisar, Luis Domingo, Marisa Bawi, good job kagapay, thanks for the support, Rania Daycraft, April, wonderful sharing, Traders Attitude, good job sir, My Music for Relaxing, wonderful video, shout out Goody Tour. Goody is here again. Thank you po. Shout out Bonita Kikay TV. Nice shout out to all. Shout out No Fitness, No Excuse Fitness. Shout out Binibining Bilbilin TV. Shout out Yukay Lurong Kamhang. Shout out Nilo Ramirez. Shout out Friends in Pinay Life in the Philippines. Shout out Mitchin Perin TV. Shout out po Stevie. Thank you po sa mga nanonood. So may isa pong nanonood, comment daw po para ma-shoutout po kita. Shoutout po, today's Jinky shoutout po. Hindi ko makita yung ibang message sa mga nag-live. So thank you po sa mga nanood po ng live. Salamat po. Lagi po nating tatandaan na sumunod po lagi tayo sa kalooban ng Diyos, mamuhay tayo sa kalooban niya, mamuhay tayo na may pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Salamat po. Thank you po.